Wala nang nagawa ang lalaking ito kundi ibigay ang kanyang vape sa mga tauhan ng Manila North Cemetery bago makapasok ng sementeryo. Hindi rin nakaligtas sa maigpit na inspeksyon ang dalang pabango ng lalaking ito. Sinubukan namang ipasok ng isang ito ang dala niyang pintura para sa pag-aayos ng puntod pero hindi na pinalagpas sa inspeksyon. Ayon sa PNP, simula kahapon hanggang ngayong bispiras ng paggunita ng undas, umabot na sa halos 1,000 ipinagbabawal na bagay ang nakumpiska. Pinakamarami rito ang mga flammable materials katulad ng lighter, sinundan ng sigarilyo at vape, pabango at ilang matatalim na bagay. Paulit-ulit namang nagpapaalala ang mga otoridad sa mga dadalaw sa sementeryo. Nais ko pong paalalahanan yung mga kababayan natin na bibisita dito sa North Cemetery na sumunod po tayo sa mga itinakdang policy ng City of Manila. Huwag na po tayo magdala ng mga bawal na items, yung pong mga flammable materials such as lighter, yung pong sigarilyo, vapes, at alcohol. Kaya talaga pong pinagbabawal po natin yan at hindi po natin i-allow na ipasok na yan. Para wag na rin po kayong maabala, huwag nyo na lang pong dadalhin. Samantala, marami na ang maagang bumisita sa mga mahal sa buhay nilang yumao sa Manila North Cemetery. Iniiwasan daw kasi nila ang dagsa ng tao bukas araw ng undas. Para maging komportable ang mga bisita, lalo na ang mga senior citizens, buntis at PWDs, may handog na libreng sakay ang Manila LGU. Maaga po kaming umalis ng bahay, 6 AM. Papunta po dito. Galing po kaming Quezon City. Bakit po kayo maagang bumisita? Para po hindi kami makipagsiksikan, maluang. At saka po sa sasakyan. Kasi po gusto nung anak kong babae kasi uwi sila ng Cavite ngayon and lola niya gusto niya madalaw. Kaya maaga kaming pumunta. Mas maganda namang yun talaga kasi walang masyadong tao. Kasi po, bukas po masyadong marami na pong tao. Oo, so ngayon habang konti lang, so samantalahin po natin. Noong nakaraang taon, umabot sa 1.7 milyon ang mga nagtungo rito. Pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa buong Metro Manila ang Manila North Cemetery. Nakahimlay din dito ang ilan sa pinakamakapangyarihang Pilipino sa kasaysayan, si Sergio Osmeña na ika-4 na Pangulo ng Pilipinas at ang man for the masses na si dating Pangulong Ramon Magsaysay. Sa Manila North Cemetery din nakalibing ang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. at ang kanyang asawa na si Susan Roses. Si Elna na galing pa ng Caloocan, unang beses na bumisita sa puntod ni FPJ. Solid fan daw siya ni The King. Hawig kasi ng kanyang yumaong ama si FPJ kaya di maiwasang maging emosyonal. Solid. Idol ng tatay ko yan eh. Kaya namatay tatay ko. Kanta ni Fernando po yung ginamit kong kanta sa kanya eh. May pagkaano kasi si tatay sa kanya. May pagkahawig. First time kong pumunta sa kanila. Pero matagal ko nang gusto bumisita. Kaya lang, ngayon lang ang napagkaroon ng pagkakataon. Tsaka ngayon ko lang din nadalaw tatay ko. Kaya pumunta na ako sa kanila. Samantala, himlayan din ng Manila North Cemetery ng ilan sa pinagkaitan ng pagkakataon. Katulad na lamang ng 24 na Boy Scouts na nasawi sa plane crash habang papunta upang kumatawan sa bansa sa 11th World Jamboree sa Marathon, Greece noong 1963. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.